What's up guys? For today's video guys, I want to share you uh, something na gusto ko share sa inyo. So for today's video, wala akong event or mga edited videos. Gusto ko lang i-share sa inyo yung, alam niyo naman, as a teacher. So ilang years din kami nagsama, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So almost 10 months ang pagsasama ng first advisory class ko, na ito ay yung 7 Leviticus. So bilang teacher, sabi nga nila, kapag naging isang teacher ka, dapat handa ka masaktan. So bakit? Dahil kasi pagka nagkaroon ka ng advisory class, di syempre mamahalin mo na parang mga anak mo, na parang mga tunay mo kapatid, ganun. Then sa 10 taon na yon, maraming araw-araw mo sila nakasama. Actually, hindi lang naman about sa advisory class mo yan eh. Sa lahat ng mga tinuruan mo, yung mga lahat na tinuruan ko, grade 7, Psalms, Romans, Proverbs, Jeremiah. Ayun. So, sa 10 taon na yun, nakasama mo sila, iba't ibang estudyante, na kahit minsan ay talagang pasaway sila, o kaya naman talagang minsan, makukulit, gano'n, sisermonan mo, magagalit ka, kahit na minsan pagod ka, di ba, dumarating na talaga sa teacher, hindi maiwasan talaga yung napakadaming trabaho. Kasi nga, pag teacher ka, napakadaming paperworks. Hindi lang about sa paperworks, yung paano mo asikasuhin yung mga lesson mo para bukas at susunod. So, ayun. So, sobrang siguro closeness, or masabi natin na napalapit ka sa mga bata na yun, na dumarating sa point na eto, matatapos na yung taon, this coming April, parang almost 4 weeks na lang or 3 weeks na lang na pagsasama-sama namin. Matatapos na yung namin, school year namin. So sabi ko sa kanila, matapos man yung school year, first advisory class ko sila, the best yung year na to, or the best silang first advisory class ko. Then ayun, parang syempre bilang isang teacher, nakakalungkot na darating yung point na magkakaiwalay-walay kayo ng mga estudyante mo. So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi madali. Sabi nga nila na pag isang teacher ka, kailangan masasaktan ka or mag-broken ka ng paulit-ulit. Kasi panibagong estudyante na naman, mamahalin mo na naman, iiwanan natin. So ayun, ang purpose ng vlog na to, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bagay na bilang isang teacher, ano yung pakiramdam, or ano nga ba yung pakiramdam na iiwanan ka din ng mga estudyante mo at the end ng school year. So ayun, sobrang hirap. So ayun, sabi ko nga sa kanila na kahit hindi nyo na ako maging teacher, hindi nyo mag-advisory, huwag nyo kakalimutan yung mga pangaral na mga nituro sa inyo, na although minsan napagsasabihan ko sila, matitigas ang ulo, huwag silang sasamaan loob, ganun. Take nila always yung mga pangaral ko sa kanila, para sa kanila din. So masaya ako sa advisory ko ngayong year. Enjoy yung mga banat nila, yung mga problem nila na nire-resolve ko. Masaya ako dun kasi hindi lang sila basta isang estudyante mo lang tuturuan mo, kasi talagang mamahalin mo talaga yung mga magiging estudyante mo. So nakakalungkot sa 4 weeks na to. Syempre ako, nalulungkot din ako. Doon sinasabi ko na sila na kapag natapos na yung school year, pwede naman na kayo mag-leave, basta magsabi man lang kayo ng thank you, di ba? Kasi hindi naman natin maiwasan na kailangan nila mag-develop, kailangan nila mag-grow, or mag-level up as grade. Pero kung sa kanila, kailangan nyo syempre
um, na kailangan nila mag-develop, panibagong advisor. Ko i-cherish yun na lang yung mga moment na magkakasama kayo ngayong grade 7 kasi hindi natin alam kung ibang section na naman yung ibang kaklase na naman yung makakasama nyo. So ayun lang, gusto ko lang share sa inyo yung part na to ng pagiging isang teacher. Sobrang hirap din pala na parang nagmahal ka tapos at the end iiwanan ka din. So napakahirap. So first time kong maranasan, although hindi ko na ito first time, na feel ko na rin to nung OJT ko na grade 10, parang almost 3 months ko lang sila nakasama. Pero ang hirap din. Paano pa kaya ngayon 10 months ko nakasama advisory mo? Sobrang hirap. So ayun lang, yun lang po yung ma-share ko sa inyo. So kung napapanood niyo yung video na to, sa mga gusto maging teacher or sa mga teacher ngayon, alam ko napipil nyo rin yung napipil ko, lalo na akong isang batang teacher at unang first year of teaching ko. So ayun, so gusto ko siguro itong ma-share to sa inyo na unang-unang mararamdaman mo talaga kapag unang advisory mo, unang iiwanan ka din, ganun talaga, iiwanan tayo, charis. So ayun lang guys, so thank you for watching this 6-minute video. Okay, ayun lang, share ko lang sa inyo na ayun lang, na although hindi mo naman kailangang i-limit yung sarili mo the more na palagay ang estudyante sa'yo, nakaka-vibes with student, go lang. Basta huwag kakalimutan yung boundary na pagiging isang teacher, nandyan yung respeto, diba? So ayun lang mga estudyante na nanonood nito or mga estudyante ko na huwag nyo sanang abusuhin yung kabaitan ng isang teacher or huwag nyo dumating sa point na wala na kayo respeto sa mga teacher nyo. Sobrang hirap maging isang teacher. So estudyante, hawakan mo, tuturuan mo, pagod, hirap sa paperwork, tapos magiging respectful sa kanila. So ayun lang, mahalin nyo yung mga teacher nyo, advisory nyo, kahit di nyo advisory teacher nyo, mahalin nyo sila. So class, nagtuturo. So ayun guys, thank you so much for watching this vlog. So sana naibahagi ko sa inyo yung mga lesson or mga experience or mga hinaing ko na mapupulutan nyo rin naman ng mga aral or mga sa tingin nyo, bakit ganun, bakit ganyan, bakit mga teacher ganyan. So akala nyo lang minsan okay lang, pero minsan hurt, minsan nagiging na sa amin. Syempre, yun din yung napipil namin. So yun lang guys, di ko napapahabaan yung video na to, almost 8 minutes na to. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share this video na rin po. Thanks so much.